Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pakisabi mo naman sa katabi mo, congratulations. Nandito pa. Amen. Ang dami pong pinagdaanan yan bago makapunta dito. Amen. God is good. Nandito na naman po tayo once again sa sanctuary to really worship the Lord and makinig ng kanyang mga salita. Amen. Are you excited? Excited po ba kayo? Amen. Sige po. Mag-move na po tayo in front kasi ang blessing ni Lord. Kung gusto mong mauna, dapat nasa harapan ka. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po ngayong umaga nito. We just want to honor you and bless you, Lord. Salamat that it's only by your grace na kami po ay nasa lugar na ito, nakakapagpuri at nakakakinig ng iyong mga salita. Holy Spirit, we continue to acknowledge your presence. Kayo po ang patuloy na magbago, magpalakas, at magbigay sa amin ng instruction ngayong umagang ito. Lord, binubukas namin ang aming isip, ang aming puso para sa iyong mga salita. I declare, Lord, that everyone who is listening online and here, Lord, face-to-face, ay magkaroon po ng fertile heart. That will really, Lord, yung word mo ma-implant sa kanilang mga puso at sa kanilang mga spirito upang ito po ay tumubo ng nais mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat, Lord, pinagpala mo ng iyong salita. Malaya po kayong kumilos sa puso at isip ng bawat isa and continue to increase our faith, Lord, so that we will advance in this life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, for 1 minute, pag-pray mo naman po yung katabi mo. Just declare good things dyan sa katabi mo. Come on, you can tap yung back niya or hawakan yung kamay niya. Just declare good things. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. We seal all of these prayers, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Marami pong salamat, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, before po natin umpisahan yung message natin this morning, meron po akong kwento sa inyo. And lagi akong may baon na kwento para sa inyo. Ito po is ang alamat ng independent na ilong. Ang alamat ng independent na ilong. Noong una pong panahon, may isang ilong na sobrang bilib sa sarili niya. Feeling niya, siya na yung pinaka-importanting parte ng katawan. Bakit? Kasi siya yung nasa gitna ng mukha. Okay? Siya yung center of attention. Lagi siyang pinupuri. Okay? Ang ganda naman ng ilong na to. Ayan, tignan mo ang ilong ng katabi mo. Sabi niya, ang tangos, ang linis. No? And then sabi ng ilong sa kanyang sarili, ako talaga ang pinaka-classy. Ako talaga ang nakakaamoy ng mga mamahaling kape, mga masasarap na ulam at pabango. At ako ang nagbibigay ng ganda sa mukha. Okay? So yun ang sabi ng ilong na ito. Habang tinitignan ng ilong ang sarili niya sa salamin, napatingin siya sa ibaba, nakita niya yung kamay. Ang kamay is puro kalyo, madumi yung kuko kasi kakatanim or kakalinis. Pagod na pagod yung itsura ng kamay. And then sabi ng ilong, yak! Ang dumi naman ng kamay na to. Hindi kami level. Okay? Mas gusto ko bang mag-isa kaysa makasama ang maduming kamay na ito. Mas magiging maayos ang buhay ko kung hindi ko sila kasama. Feeling ng ilong, siya lang ang tama. Siya lang ang malinis. Siya lang ang importante. Kaya, sa isang malakas na atso, nag-atso siya. Atso! Nawala yung ilong sa mukha. Humiwalay.
Umiwalay ang ilong sa katawan, sa mukha. Unang 5 minuto, naramdaman ng ilong ang kalayaan. Sabi niya, sa wakas, I'm free. Malaya na ako. Okay? Wala nang babahong pawis. Wala nang maruming kamay na hahawak sa aking ilong. Sabi niya, wala nang istorbo. Pero, makalipas lang ang ilang sandali, may napansin ang ilong. Hindi na siya makahinga. Dahil ang lungs, ang baga, ay naiwan sa katawan. Wala nang nagbibigay sa kanya ng hangin. And then napansin pa na, hindi na siya makakilos. No? Pagka-atching niya, nahulog siya sa flooring. No? So, dahil po ang paa ay naiwan sa katawan, nanatili lang siyang nakabulagta sa flooring. And last, nagsimula siyang mamatay. Dahil po yung puso ay naiwan sa katawan. Wala nang dugong dumadaloy sa kanya. Maya-maya, may mga langgam na nagsimulang lumapit sa kanya. Doon niya na na-realize ang isang ilong na hiwalay sa katawan ay hindi nagiging super nose. Naging isa lang itong pirasong nabubulok na karne or parte ng katawan. Amen? Ang ating pong topic ngayong umagang ito is the visible test of an invisible love. Ulitin ko po, ang topic natin ay pinamagatang the visible test of an invisible love. Sino po kaya ang ilong dito? Sino po kaya ang mukhang ilong? Ang ating pong text na pag-aaralan ngayong umagang ito is 1 John chapter 4, verse 20. Mag-take notes po kayo kasi wala tayong handouts ngayon. So open your Bible and open your notebook, mag-take notes po tayo. Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? In ESV version, sabi niya, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Okay. So yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga nito. 1 John chapter 4, verse 20. Ang sabi niya, sino po dito ang nag-claim na mahal mo ang Diyos? Magtaas po ng kamay. Sino po nagsasabi dito, mahal mo si God? Wala? Isa lang nakita ko? Okay. Okay. Sabi niya dito, kung kiniklaim mo daw na mahal mo ang Diyos, ang isang matinding test para malaman kung talagang totoo ang pagmamahal mo sa Diyos daw ay kung mahal mo yung katabi mo. Kasi sabi niya, paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung nakikita mo ngayon na kapatid mo kay Kristo ay hindi mo na mahal? Amen? Ngayon po ay February, Love Month. Kaya ang topic po natin ngayon ay love. Okay? Love. Kapatid, naisip niyo na po ba ito? Ang Diyos po, wala namang kailangan sa atin. Di ba ang hirap magregalo sa taong tingin mo, nasa Kanya na ang lahat? Kung may kaibigan ka o kamag-anak ka na meron ng sasakyan, may bahay na, maraming mga branded na gamit, maraming tingin mo mapera, di ba ang hirap mag-isip kung ano ang ibibigay mo sa Kanya? Tama ba? Kasi nasa Kanya na ang lahat. Kung ilalapat po natin yung sa Diyos, di ba? Paano mo masasabi na mahal mo ang Panginoon? Eh ang lahat ng meron sa atin ay galing lang at pahiram lamang sa Kanya. Amen? Di ba? Sasabihin mo, Lord, I love you. Anong kaya mong ibigay
sa Diyos na may-ari ng lahat para masabi mong mahal mo talaga ang Panginoon. Kaya ito po ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 20. Kung daw mahal mo ang Diyos, ito daw ang test. Mahal mo ba yung taong nakakasama mo araw-araw? Mahal mo ba yung taong nakakadaong palad mo? Mahal mo ba yung taong katabi mo? At higit sa lahat, mahal mo ba ang kapatid mo kay Kristo? Amen? Amen. Alam niyo po, may ilusyon ang mga maraming Kristiyano. Ano po ang ilusyon ng maraming Kristiyano? Na ayaw magmahal ng kanilang katabi. Sabi po nila, ang kanilang motto is, Diyos lang, sapat na. Bakit? Ganito po ang sinasabi nila, marami sa atin, no? Ganito yung mindset daw. Mahal ko naman si Lord eh. Pero ayoko ng mga tao sa church. Ang dumi kasi ng buhay nila, ang dami nilang issue, no? Mas okay na lang na kami na lang dalawa ni God. Anyways, personal naman ang relationship eh. Si Lord naman at ako ang nagkakaintindihan eh. Naisip niyo na po ba yan? Dumaan na po ba yan sa inyong isipan? Amen? Mga kapatid, ang totoo pong spirituality, okay, ay hindi po nasusukat, no? Sabi dito mga kapatid, ang spirituality na walang pag-ibig sa kapwa ay isang ilusyon. Hindi mo pwedeng sabihin mong mahal. Hindi mo daw pwedeng sabihin mahal mo ang pintor. Okay? Habang diri-diri ka o tinatadyakan mo yung pininta niyang masterpiece. Amen? That's the picture of God eh. Kasi siya po yung nag-create sa atin. And we are God's masterpiece. Hindi mo daw pwedeng sabihin mahal mo ang lumikha. Kung ang kanyang nilikha, you despise. Kasaman me. Amen? Kaya po sabi dito, 1 John 4:20, kung mahal mo talaga ang Diyos, ang testing ng pagmamahal is, mahal mo ba ang kapwa-tao? Lalong-lalo na ang iyong kapatid kay Kristo. Amen. Sabi ng Bible, hindi ko ito naidagdag dito. Ano ang pagkakaiba mo sa mga taong hindi mananampalataya? Kahit ang mga taong hindi mananampalataya, mahal nila ang mga taong gusto nila at nagmamahal sa kanila. Pero daw, dahil tayo mga anak ng Diyos, kahit po pala mga taong hindi natin gusto o nang-aapi o nananakit sa atin, we are called to love them dahil yun po yung mas higher level. Amen? Amen po. Sino po kaya ang kamay sa buhay mo na pinandidirihan mo? At ayaw mong makasama dahil makalyo, madumi. Amen? Sino kaya yung taong diring-diri ka dahil sa dumi ng kanyang ugali, ng kanyang buhay? Isipin mo yan sandali for 10 seconds. Yung kaklase mo, yung teacher mo ba yan? Yung asawa mo ba yan? Amen? Sino po kaya yung tao na yon na parang ikaw ang ilong tapos siya yung kamay? Ang visible na sukatan daw ng invisible na pag-ibig. Alam niyo po, yung claim natin na mahal natin ng Diyos, that is an invisible claim. Madali pong sabihin na mahal natin ng Diyos. Kasi hindi naman tayo inaaway ng Panginoon. Hindi natin siya, kumbaga, in flesh na nakakadaong palad, no? Hindi rin nagkakamali ang Diyos, kaya madali po siyang mahalin, no? Mabuti ang Diyos, binibless niya tayo, binigyan niya tayo ng lahat ng meron tayo. Kaya madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Amen? Pero paano naman yung visible test? Okay? Yung visible test is yung kapatid mo, no? Ito yung kita mo yung kalyo niya. Okay? Kita mo yung mga crack sa kanyang paa. Amen? Kita mo yung dumi niya. Kita mo yung ugali na hindi kaaya-aya.
Yun ang greatest test. Kaya mo bang mahalin itong taong ito? Yan po yung tanong ng Biblia sa atin ngayon. Kung doon sa taong nakikita mo, nahihirapan kang magmahal, paano ka paniniwalaan ng langit na mahal mo ang Diyos na hindi mo pa nakikita? Sa mundo po ng pananampalataya, ang visible, ang ebidensya ng invisible. Amen? Yung pong pananampalataya, hindi mo naman nakikita yan no? It's just words. Kaya po, makikita mo daw ito na visible, yung talagang love and faith na meron ka kung ito'y nakikita sa ating gawa at pamumuhay. Amen? May nakukuha po ba tayo? Alam mo kapatid, ito po yung dapat maintindihan natin. Sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At tayo po ay nabilang sa pamilya na ng Diyos. Sino po dito yung mga anak na ng Diyos? Sigurado ka? Amen. Okay. Sige po. So tayo pong mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ampun ka lang. Amen. Tayo pong lahat ay ampun lang. Amen. Anong ibig mong sabihin doon, Ate Wilma? Tayo po ay inadapt lang sa pamilya ng Diyos. Kung paanong ikaw ay pinanganak sa pamilya mo, hindi ka nakapili ng kapatid. Tama? Hindi ka nakapili ng nanay at tatay mo. Amen? Ganon din po sa pamilya ng Panginoon. Hindi ka makakapili ng taong magiging kapatid mo. Dahil tayong lahat ay beneficiary lamang ng grasya ng Panginoon. Amen? Sabi po ng Ephesians 1:5, tinalaga niya tayo noon pa man upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. So tandaan po natin, tayo ay mga adopted lang. Inampun lang po tayo ng Panginoon sa pamilya niya. Wala po sa ating makakapili, no, na parang sasabihin mo kay God, Lord, wag yan. Hindi qualified yan na maging anak mo. Wala po tayong ganong kapangyarihan na pumili ng magiging mga kapatid po natin. Amen? At dahil po tayo ay mga ampon lang, no? Kumbaga, it's package deal, no? Kapag tinanggap mo ang Panginoon, pati ang kanyang buong katawan, tatanggapin po natin. Amen? And that body of Christ represents yung pong lahat ng mga mananampalataya, even outside of this church. Amen? Kahit yung mga ayaw mo sa ibang church na mga Kristiyano din, they are also our brothers and sisters. Wala kang choice, kapatid. Amen? Nakakasunod po ba? Diba? Sabi ko nga, you don't choose your siblings. Hindi ka makakapili ng kapatid. Amen? Sasabihin mo, lilipat na lang po ako ng simbahan. Doon mababait ang mga tao. Wala pong ganun. Kasi pag nagkita-kita din tayo sa langit, magkakapatid din po tayo. Amen? Kaya nga, si Kristo po ang ating ulo. At tayo po ay bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang sa True Vine San Fernando. All of the believers of Jesus Christ, lahat ng totoong tumanggap kay Kristo sa buong mundo, sila po ay katawan ni Kristo. Amen? Kaya nga, sabi po ng Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. They are referring to Jesus Christ, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Isipin niyo po ito, no? Kapag sinabi mong, Lord, mahal kita, pero ayoko sa kapatid na yan, para mo na rin pong sinabi sa ulo na ayaw mong maging bahagi ng katawan niya. Hindi po pwedeng susundin mo ang ulo habang tinatanggihan mo ang katawan. Kagaya nung ilong, ikaw ay magpe-perish. Ikaw ang magsasuffer kapag humiwalay ka sa katawan ni Kristo. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians 12:21,
Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. O ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Amen? Imaginein mo kung puro mata lang ang katawan. Kung puro mata ka lang. Imagine mo, puro mata ka lang. Are you going to survive? O imaginein mo, puro kamay ka lang. Pwede ba yon? Di ba magiging abnormal ka? Magiging monster ka. You will be like an alien na napapanood natin sa pelikula. Because that's abnormal. Amen? Kaya kapatid, huwag kang maghanap ng kagaya mo. Diba? Madalas tayo, sabi nila, birds of the same feather flocks together. Pero po sa pamilya ni Kristo, hindi laging maghahanap ka ng kamukha mo. Hindi laging maghahanap ka ng taong kamukha mo ang gusto, kamukha ang trip. Amen? Dahil tayo po ay iba-iba. Iba-iba tayo ng role, iba-iba tayo ng function, no? And because of that, tayo po ay unique, pero part lang tayo ng isang katawan. Malinaw po ba? Nakakasunod po ba sa aking puntos? Amen? That the visible, no? Kailangan matest, okay? The visible test of an invisible love. Ang sabi po ng word ni Lord, hindi ko rin dito nasama. Sabi ni Jesus, ang sign daw na ikaw ay talagang disipulo niya, tagasunod, ay kung kayo ay nagmamahalan ng iyong kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Tanggap mo ba yan? Amen? O nandidiri ka sa kanya? No? Amen? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, hindi na kita kailangan kamay or any parts of the body. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya mahalaga. Imaginein mo sa iyong 5 finger, kung wala iyong isa, di ba ang hirap mag-pick up ng mic? O, halimbawa, wala to. 4 lang ang ko. Di ba ang hirap kung wala to? Mahuhulog yung aking mga hawak. Amen? O kaya naman, paano naman ako magiging pastora kung wala akong bibig, puro kamay lang, ay di sign language lang ako dito. Amen po ba? Gets nyo po? Sa ating pong buhay, pananampalataya, maraming pwedeng maka-offend sa atin. Pero it doesn't mean hindi na ho tayo magiging loving at hindi na ho tayo magtsatsaga dahil yan po ay parte ng katawan ni Kristo. Amen? Amen po. Sabi pong ganyan, yung kapatid na mahirap mahalin, baka siya yung ginagamit ng Diyos para turuan kang magpakumbaba. Baka yung maduming kamay na yan, na diring-diri ka, baka yun pala yung ginagamit ni Lord para pakainin yung kaluluwa mo sa oras ng pangangailangan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang independent ilong. Amen? Walang independent Christian. Nasasabihin mo, kami na lang ni Lord. Masaya kami ni Lord. Hindi ho totoo yun. Amen? Heto po yung kumbaga matinding bagsak ng ating mensahe ngayong umagang ito. Sa Matthew 25 verse 40, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sa medical science po, kapag ang kalingkingan mo ay naipit sa pinto, ang utak mo ang unang sisigaw ng sakit. Bakit? Kasi connected sila. Amen? Ganito rin po in our spiritual life. Kapag po binaliwalahan mo yung kapatid mo, si Kristo na rin po ang binaliwala mo. Dahil ang katawan ay connected sa head. Nakakasunod po? Sino po ang ating head? Si Christ, di ba? Kung ano ang sakit ng katawan, ang unang nakakaramdam nun ay ang ulo, ang utak. Amen? Kaya kung ano man ang gawin mo sa iyong kapatid, whether that is good
or bad, ang sabi ng Matthew 5:24, ginawa mo na rin yan kay Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat. Mag-ingat, okay? Yung palang ginagawa mo na masama, ginagawa mo kay Christ. Hindi lang sa kapatid mo. Amen? Amen. Kaya nga kapatid, sabi pong ganyan, you cannot kiss the head, sabi, and slap the body. Kapag pinatawad mo ang kapatid mo, kay Kristo tayo nagbibigay ng kaluguran. Amen. Hindi mo pwedeng mabait ka kay Lord, masama ka sa kanyang katawan. Amen? Inaalagaan mo yung ulo, pero dinidikdik mo yung katawan. Sinisira mo, sinasaktan mo yung katawan. Amen? Kaya kapatid, on this love month, this is a reminder to all of us. Hindi lamang po enough ang sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Pero hindi po ito nakikita sa pag-ibig po natin sa ating kapwa. At lalo na sa ating mga kapatid. Amen? Sabi ng Bible, paanong sa isang bibig nagmumula ang papuri at masamang salita sa iyong kapwa? Biruin mo yon, same mouth that you are using to worship God is the same mouth na ginagamit mo sa pagchichismis, paninira ng iyong kapwa. Sabi ng Bible, paano yon? Amen? Amen. May tinatamaan po ba dito? Hindi po, yung preaching po na ito para sa ibang church, hindi po para dito. Amen. Okay po? Alam ko po, perfect po kayo eh. Hindi po para sa inyo ito, hindi kayo tinatamaan. Amen? Na-joke lang po. So sabi po dito, sa isang katawan, ang tanging parte na hindi nakakaramdam ng sakit kapag nasugatan ng ibang bahagi ay ang parting patay na o ang parting hindi talaga konektado. Gets niyo po yon? Kapatid, baka kaya hindi ka affected sa nangyayari sa kapatid mo sa church o kaya sa kapwa mo, lalo na, ay dahil baka hindi ka po connected sa katawan ni Kristo. Amen? Alam niyo po yung Kristiyanong walang pake? Yung basta po, pumasok siya dito, okay yung buhay niya, and then out na siya. May namatayan, may na-hospital, wala man lang pagkikiramay, wala man lang pagdalaw, wala man lang pagtulong. Kapatid, baka hindi ka parte ng katawan ni Kristo. Amen? Hindi po kayo yon. Sa ibang church po yon. Perfect po kayo eh. Amen? Okay? Kaya kapatid, tanungin mo yung sarili mo, am I really part? Naintindihan ko ba na ako ay parte ng katawan ni Kristo? Baka hindi mo naintindihan na yung katabi mo ay kapamilya mo sa pananampalataya o spiritual family. At alam niyo po ba na ang ating mga spiritual family ay masigit sa ating physical family dahil kasama natin sila hangga. Amen? Tapos wala kang pake? Wala kang pangungumusta? Wala man lang pakikiramay? Amen. Kung wala kang, sabi dito, kung wala kang malasakit sa iyong kapatid, baka ang kailangan itanong mo sa sarili mo ngayong umaga na ito, bahagi ba talaga ako ng katawang ito? Kasi kung parte ka ng katawan ni Kristo, ang sakit ng isa ay sakit mo rin. Imagine, sumakit yung ngipin mo, di ba? Talagang buong ulo mo, gusto mong bunutin. Yung anit mo ang sakit, yung tenga mo ang sakit. Amen? Naranasan nyo na po ba yun? Di ba? Isang parte lang ng katawan mo ang may sakit. Buong katawan ang umiinda. Ganito po ang ibig sabihin ng Matthew 5:24. Na kung talagang parte ka ng katawan ni Kristo, kapatid, may pakialam ka, may burden ka. Amen? Sabi ng Bible, makisaya ka kapag merong kasiyahan yung iba mong kapatid at makimorn ka kung merong mga nagdadalamhati.
Amen. Sabi na ng Romans 12:5, makigalak kayo sa mga nagagalak at makisama sa pag-iyak ng mga umiiyak. Ang totoong katawan, kapag ang dila mo ay nakatikim na ito, 'di ba? Kapag ang dila mo nakatikim ng masarap na ulam, masarap na pagkain, 'di ba buong katawan mo is masaya, nagagalak, tama ba? O kaya naman yung paa mo ay may natapakan. Pati yung mata mo, 'di ba, umiiyak kapag napako yung paa mo. Tama ba? Amen? Hindi po pwedeng sabihin ng mata, paa lang naman ang natapakan, bakit ako iiyak? Pati siya kasamang iiyak, tama po ba? Amen? So, the sign of life, no? Ito po yung Romans 12:15. Yan po yung utos ng Diyos para sa maayos na daloy ng buhay sa loob ng simbahan. Ang pagdamay ay patunay na dumadaloy ang dugo. Equivalent of that is pag-ibig ni Kristo mula sa ulo hanggang sa mga bahagi. Kaya ang warning sa atin, kung ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, sa pagkilala mo o paniniwala mo, and then ikaw ay numb, walang maramdaman sa nangyayari sa loob ng iyong simbahan, ng iyong mga kapatiran, ang sabi pong ganyan, baka senyalis siya na paralyze ka. O kaya naman yung namatay na yung ugat sa ating mga buhay. Amen? Hindi ka na nakikigalak, hindi ka na nakikidalamhati sa kapatid mo. Ang ibig kong sabihin, may nerve damage ka na. Di ba? Yung mga meron pong mga nerve damage, yan yung mga kahit nilalanggam na, hindi na-feel. Wala nang pakiramdam yung part of their body na yon. Amen? Kaya nga kapatid, ang sukatan po ng pag-ibig natin sa Diyos ay hindi yung gaano po tayo kagaling umamoy ng mga kabanalan, na para po tayo yung independent nose kanina. Diba? Yung I'm the center of the attention kasi ako nasa gitna ng mukha, ang tangos ng ilong ko, ang linis ko, hindi niya alam yung kamay ang naglilinis sa kanya. Amen? Ang sukatan po ay kung paano po natin tinatrato yung mga kamay natin, paa natin na madudumi, makalyo, mahihinang parte ng ating katawan. Gaano man po sila kahirap mahalin. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi private affair na parang kayo, okay na kaming dalawa lang ni God. Ito po ay family responsibility. Sino po ulit dito ang kabilang sa pamilya ng Diyos? Amen? So, ito po ang challenge sa atin. Sino po ba yung kamay sa buhay natin ngayon? Na ayaw natin kasama, iniiwasan natin, diring-diri tayo. Sino po yung mga diring-diri at iniiwasan po natin, pero tinatawag tayo ng Diyos na mahalin natin sila. Di ba? Pinag-pray mo, Lord, bigyan niyo po ko ng more love. O, ayan, unlovable person, mahalin mo. Amen? Di ba? Nagpipray tayo ng patience. O, yan, matigas na ulo na disciple. Tulungan mong mag-grow. Amen? O, Lord, increase my faith. O, yan, pagsubok para tumaas yung faith mo. Di na po ako mananalangin, Ate Wilma. Ikaw lugi. Amen? Dahil hindi madedevelop yung character ni Christ sa buhay mo. Amen? Yung pong merong mga tinatawag na sandpaper people sa ating buhay. They are parang ginagamit ng Panginoon na kinisin tayo. No, yung parang, di ba ang sandpaper, pag-aalisin ng uling sa kaserola, magalas ang sandpaper. Siyempre, nasasaktan, di ba? Yung surface na nirarab mo. Pero after that, magiging maputi na siya. Amen? Mawawala yung mga impurity. No? Ganon din po sa buhay po natin. Amen? So, muli po natin balikan yung ulo, which is who is our Lord Jesus Christ, na nagmahal po sa atin kahit tayo ay madumi pa. Amen? Minahal na po tayo ng Panginoon kahit po tayo ay marumi
Tama ba? Yung pong mga kapatid ko dito na kung first timer po kayo, no? Baka po iniisip nyo, ay napakadumi ko, napakasama ko. Baka hindi ako kayang tanggapin ng Panginoon. Dyan po kayo nagkakamali. Sabi po ng Romans 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganitong paraan. Nang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Alam niyo po, hindi naman po hihingin ng Panginoon that we love other people kung hindi niya muna binigay sa atin. Amen. Una na po tayong minahal ng Diyos. Una na po niya tayong pinatawad. Una niya na tayong tinanggap. Kaya yun din po ang expectation sa atin, sa ating mga kapatid. Kung paanong tayo'y pinatawad, paanong tayo'y tinanggap, paanong tayo'y minahal ng Diyos, ganun din po ang klase ng pag-ibig na hinihingi niya para sa mga taong hindi ka nais-nais. Amen. Mahirap po ito. Alam ko, hindi madali. Amen. Pero through the help of the Holy Spirit, no, dahil one of the fruits of the Holy Spirit is love. Amen. Kaya magagawa po natin ito. Amen po. Hindi po tayo inaantay ng ating Panginoon na maging malinis muna. Amen? O makinis bago niya po tayo inampon. Amen? Tayo po ay, nung tayo'y marumi pa, nung tayo'y mabaho sa paningin po ng mundo, nung tayo ay parang putol na bahagi na walang silbi, niyakap na po tayo ng Panginoon at idinugtong sa kanyang katawan. Amen? Kaya nga po, sabi po ng 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Alam niyo po, yung mga taong pinatawad, sila din yung kayang magpatawad sa iba. Yung mga taong minahal ng Diyos, sila rin po yung kayang magmahal sa iba. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tayo po ngayon ay tumayo. May nakuha po ba kayo? Amen? This is the visible test of an invisible love. Kung ikaw po ngayon is like the independent knows, pagod ka ng mag-isa, tinatawag po tayo ng Panginoon ngayon upang magpakumbaba. Gusto niya po na maging bahagi talaga tayo ng kanyang katawan, ng kanyang pamilya. Amen? Kaya ngayon po, yung mga hindi pa po sigurado that you are part of the body of Christ, inaanyayahan ko po kayong sumabay sa panalangin po na ito upang tanggapin ng ating Panginoong Hesus sa inyong buhay. Sige po, you can repeat after me. Ito pong panalangin na ito. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay marumi. Inaamin ko na sinubukan kong mag-isa, pero wala palang buhay sa labas mo. Salamat dahil nung ako'y makasalanan pa, minahal mo na ako at namatay ka para sa akin. Linisin mo ang aking dumi. Tanggapin mo ako sa iyong pamilya. Mula ngayon, ikaw na ang aking ulo at ako ay bahagi ng iyong katawan. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagsalbing salamin sa aming mga puso ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong naging katulad po kami nung independent knows, na naging mayabang kami, mapanghusga, at mapili sa kung sino lang ang dapat naming mahalin. Patawarin mo kami kung sinabi namin, mahal ka namin, pero ang puso namin ay puno ng pait at puot sa aming mga kapatid. Lord, paalala niyo po sa amin na kaming lahat ay mga ampon lang sa iyong pamilya.
na wala po kaming maipagmamalaki. It's only by your grace, Lord, na kami naging matuwid, na kami ay nahaligtas, na kami napatawad. Wala pong mas magaling o mas banal sa amin. Lahat po kami nangangailangan ng iyong grasya, Panginoon. Ngayong linggo pong ito, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong katulad sa inyo. Tulungan niyo po kaming makita na yung mga kamay na marurumi, itong mga paa na ito, sa aming paligid na kailangan naming abutin, patawarin at mahalin. Paalala mo po sa amin na ano man ang gawin namin sa aming kapwa, ay sa inyo namin ginagawa. Selyuhan mo, Panginoon, ang mensaheng ito sa aming buhay. Huwag niyo pong hayaan na kami maging tagapakinig lang, kung hindi maging tagatupad ng iyong mga utos ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kaming maging isang katawan na nagkakaisa, nagmamahalan at nagbibigay puri sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na nagmahal sa amin nung kami madumi pa. Amen and amen. Palakpakan po natin sa Lord. Maiksi lamang po yung mensahe po natin ngayong magang ito, pero sana po may napulot po kayo. Amen. Na kung mahal po talaga natin ang Diyos, wala kang kayang ibigay kung hindi mahalin mo lang yung kapwa mo at yung kapatid mo sa pananampalataya. Amen. Tayo po ngayon makakaupo para po sa ating tithes and offering. Sige po, i-ready po natin yung ating pagbabalik ng ating ikapu at pagbibigay ng ating mga offering sa Panginoon. Pero before that, I would just like to share with you yung Joshua 5 verse 12. Joshua 5 verse 12. Ito po yung storya kung saan nakapasok na ang mga Israelita sa Promised Land. And ang sabi po dito, the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. So kung alam nyo na po yung kwento, for 40 years, ang Israelita po ay pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng mana. Ito po yung parang mga seeds na nahuhulog o nadadatnan nila sa lupa paggising nila. No, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtatrabaho, araw-araw po mahimala na ginagawa ang Diyos. And ang sabi po sa Nehemiah 9:21, for 40 years, hindi sila nagkulang. Hindi nasira yung kanilang damit at hindi namaga ang kanilang mga paa sa paglalakad. So that was the miraculous provision ng God sa kanila during that 40 years. But dito po sa binasa ko na Joshua 5:12, pagpasok po nila sa Promised Land, biglang nagbago yung provision ng Panginoon. Biglang nag-stop yung mana. Wala na silang nadadatnan na parang coriander seed ang mana na ginagawa nilang tinapay. So, wala na silang nadadatnan na ganon. Noong time na sila ay pumitas at kumuha na ng fruit of the land, ng Promised Land or Canaan. No? So, now, sabing ganyan, not because God stopped being faithful, but because the season changed. Hindi po tumigil maging faithful ang Diyos sa kanila, kaya nawala yung mana. Ang ibig lang pong sabihin is, nag-iba na yung paraan ng pagpo-provide ng Panginoon sa kanila. Now, they would plant, and then they would harvest, and then they would manage what God had already given. So ito po is napaka-importante na maintindihan po natin. Kasi baka tayo, nag-expect tayo na ang provision lang ng Panginoon is yung bagay na hindi mo pinaghirapan. Pero doon po tayo nagkakamali. Ang Panginoon ay nagpo-provide din through our jobs, through our businesses. Amen? Hindi po ibig sabihin na hindi nahulog mula sa langit ay hindi na milagro. Our jobs, our business, our skills, and even the opportunities that are coming into our lives are still miracles from God. Amen? Hindi ho na wala ang miracle nung tumigil ang mana.
Ang nangyari lang po is nag-mature yung miracle. Amen. Kasi sabi po ng pampangako ng Lord sa Deuteronomy 6:10-11, sabi niya sa mga Israelita, I will bring you into houses you did not build, wells you did not dig, and vineyards you did not plant. Ang ibig pong sabihin ng Diyos dito, ako pa rin ang nagpo-provide sa inyo, sa disyerto man o sa promised land. Amen? That's why po, our giving today is so important. Kasi giving is not paying back God, it's not paying God back, but it is acknowledging God na siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan to gain wealth. Imagine kung lumpo ka, di ba ang hirap magtinda? Pero normal ka, kapatid, that's the blessing of God. Amen? Imagine kung sakitin ka, makapagtrabaho ka, makakapag-business ka, makapag-aral ka. Hindi, di ba? That's still the miracle of God. Amen? Kaya nga po sa pagbibigay po natin, hindi transactional eh. Parang parang ATM, bigay ko to, may lalabas. Amen? Hindi. Ang pagbibigay po, ang heart ng giving is, nagbigay na ang Diyos, kaya ito'y pasasalamat ko lang dahil siya'y naging tapat sa aking buhay. Amen? No? So, it's not giving God back, but it's acknowledging God na siya po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan to gain wealth. Amen? Kung wala ang Diyos, wala naman tayo eh. Wala ka talagang maipagmamalaki, kapatid. Amen? Kaya po ang pagbibigay po natin ngayon is a pagsamba, is a worship to God. Amen? Hindi dahil minamanipulate mo si God. Amen? Though alam ko, faithful si God. Sabi niya, pag magtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Amen? Pero, check mo din yung heart mo, kapatid. Nag-worship pa ba yan kay God? O baka, para ka na lang, gusto mo na lang may makuha sa Panginoon. Amen? Amen? Church, sabi pong ganyan, giving is not about chasing manna, but giving is about being faithful stewards of the harvest God entrusted to us. So as we give today, we give with gratitude, and we give knowing that the same God who gave manna is the same God who now teaches us stewardship. Amen? Sa disyerto, nagpo-provide ang Panginoon dahil walang choice. Walang kakayanang magtanim. Amen? Dahil disyerto eh. Pero pagdating nila sa promised land, sabi ng Lord, it's time to work, baby. Amen? Baka ikaw, matanda ka na. Amen? Pero umaasa ka pa sa parent mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's time to work, baby. Amen? Kasi po tayo ay mga normal. Amen? Meron po tayong mga kakayanan na binigay ng Panginoon, kaya gamitin po natin. Amen? And let us give not out of pressure, but to honor God who provides. Amen? Alam nyo, ito po lagi ang aking ipagmamalaki, na hindi po tayo nag-e-exist to get money from people. Hindi. Kasi bago ka pa dumating dito, nandito ng gawain na ito. At ang Panginoon na nagpo-provide through the generous people na kanyang ginagamit. Kaya kung ang iniisip mo ay nandito lang sila, nag-i-invite para kumuha ng pera, diyan ka nagkakamali, kapatid. Amen? Kaya nga po itong pagbibigay natin, pagtatapat natin kay God, it's really just thanking the Lord kasi buhay tayo. Amen? Normal tayo, may lakas tayo, may panahon na binibigay ang Panginoon sa atin. Meron tayong mga trabaho at meron tayong mga businesses. Amen? Kaya tayo po ngayon ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, na ikaw ay tapat, na nagkakaloob sa iyong mga anak, na ikaw, Panginoon, ang nagbibless ng aming mga kamay. Nagmumultiply, may resulta ang aming ginagawa dahil lamang kami binibless mo, Panginoon. Lord, sa aking mga kapatid ngayon na magkakaloob, Lord, I pray for a cheerful heart. Hindi ho sila magbibigay dahil pinilit, pinressure. Kung hindi ito'y maging taos sa kanilang puso, isang maging pribilehiyo na makapagbigay sa iyong gawain, Panginoon. And Lord, I know you are faithful, that you will bless the faithful, Lord, na nagkakaloob sa iyo, Panginoon, na nagbabalik
ng kanilang mga ikapu at nagbibigay ng kanilang mga offering. Lord, I pray, yung pong desire ng puso nila ang ipagkaloob mo. Hindi lang materially, but kung meron nangangailangan ng healing, breakthrough in their relationship, kalayaan mula sa anumang takot, mula sa anumang depression, mula sa anumang kalungkutan, Lord, yan po yung ipagkaloob mo sa kanila. Lord, this we pray and ask in Jesus' name. Amen and amen.